Ang China daw kayang pasabugin daw ang Pilipinas sa loob ng 20 minutes. Parang nakakatawang, nakakabwisit lang talaga no? Puro kahambugan tong sinasabi ng mga incheck na to, itong mga Chino na to. No? Ayan ang sabi sa loob ng 20 minutes kayang pasabugin. Ayayabang no? Yung kanilang missile lang naman, tubig lang naman yata. Napabalitan tubig lang yung gasolina. So itong ating bibigyan ng reaction video, komentaryo, criticism, kung ano man ay inyon sa loobin, pwede rin naman kayo mag-comments dyan, mga kababayan. No? Kasi itong bibigyan natin reaction, no? Ito yung napakainit na balita tungkol sa West Philippine Sea na naman. Alam nyo naman ang West Philippine Sea, ito yung gustong-gustong angkinin ng mga singkit na to, no? Lalong-lalo ng Baho de Masinloc. So, itong ating bibigyan ngayon ng komentaryo at reaction. So, bago tayo mag-upisa, please kung bago pa lang sa akin channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paka-subscribe din kay Melbs Castle sa kanyang video to, no, na ating bibigyan ng reaction kasi ito yung mainit na balita ngayon tungkol sa mga incheck. Okay, no? Umpisa na natin. Ito ang Ohio-class nuclear submarine. Capable na pasabugin ang anumang barko ng China. Ang malala pa, kaya nitong pasabugin ang isang buong syudad o city. Kaya nga galit na galit ngayon ang China sa deployment ng nuclear submarine sa South China Sea. Samahan mo ba yan ng carrier strike group ng US 7th Fleet? Pero hindi daw natatakot dyan ang China. Ngayon kung itatry daw o susubukan ng US na bombay ng Chinese territory o mag first shot, hindi daw hahayaan ng China mag second shot pa ang Amerika. Wow, napakayabang talaga, no? Hanggang bunga nga lang naman tong mga Chekwa na to, no? Samantalang yung pag nandyan na yung US forces sa West Philippines, no? Tingnan ang ginagawa nila, nagsisitakbuhan. Tapos talaga itong mga incheck na to, no, iyayabang tingnan nyo naman yung missile nila, no. Ang lalaki nga, no. Pero napaulat na napabalita noon na tubig lang ang laman. Kaya nga hindi lumipad Kaya nga iyayabang talaga. Sige, diretso pa natin. Kung gusto daw ng Amerikang wasakin ng China, may matinding kapalit daw yan. Kung gusto raw ng Amerikang nuclear wars, hindi daw aatrasan yan ng China. Babalayan ng Chinese high-ranking official na si Gao Shikai. Wala naman daw dapat ikatakot ang neighboring countries ng China. Mababait daw ang mga Chinese. Wag lang daw silang kakalabanin. So ang nangyayari parang no choice ang Pilipinas dito. Isusuko na lang ang West Philippine Sea sa kamay ng China o pupulbusin ng China ang buong Pilipinas sa gera. Antindi pinapili pa ang Amerika o ang Pilipinas, no? Iyayabang. Samantalang pagdating ng mga barko ng mga US diyan sa West Philippines, nagtatakbuhan. No country in China's neighborhood is a match against China in terms of military power. Uy, kayabangan na naman. Tingnan nyo, ito nagsalita itong incheck na to, no? Wala daw kapantay ang military build-up ng China sa Amerika. Nick. Mr. Abrams also challenged me, saying that China's military build-up is a challenge, a threat to our neighboring countries. I told him point blank, no country in China's neighborhood is a match against China in terms of military power. China's no match daw. Sabi nitong mukong na to, no match daw yung mga ibang mga bansa sa China. Tama ba yon? Totoo kaya yon? Military build-up
is a matchup against only one country, that is the United States. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. Wow. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated, we call it 61, because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can... Si China lang daw ang may hydrogen bomb. Pinagmamalaki nila yung kanilang hydrogen bomb. Ewan natin, no? Kaya nga, minamalit nila yung Amerika, no? Cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. Kaya hindi natin masisisi yung mga pro-China. Mas gugustuhin kasi nilang magpasakop na lang tayo sa mga incheck kaysa lumaban o mamatay sa digmaan. Kayo, kung papapiliin, handa ba kayong lumaban o magpasakop na lang kaysa magbuwis ng buhay? Anong gusto nyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin. O, tingnan nyo mga kababayan, ha. Tingnan nyo mga kababayan. Tingnan nyo. Ang China, napakayabang talaga, no? So, hanggang salita lang naman sila, no? Kasi sa gawa, ayun, nagtatakbuhan. Diba? Maraming balita na, no? Tuwing pumupunta ang US forces dyan sa West Philippine Sea at nagkakaroon ng exercises kasama ang Pilipinas, ha? Ang Pilipinas, ang Taiwan. Eh, anong ginagawa ng mga barko ng mga China? Itong mga Chino, nagtatakbuhan. Tapos siya magsasalita ng ganun. Ay nako, kayabangan talaga nitong mga China, no? So, wala. Kumpara sa akin, parang bungangalan talaga, no? Bungangalan talaga ang kanilang, matapang. So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no? Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nasa ganun, ma-update pa kayo sa mga susunod na video ko kung tungkol sa mga West Philippine Sea. Okay?